magtayo. Tayo po'y magpapasimula na po sa gawain po natin ngayong umaga noon. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Yan na po ba ang pinakamalakas sa palakpak na may-aalay natin sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari? Hallelujah! Jesus! Sa oras pong ito, let's take our time to come and feel the presence of the Lord. And as we sing, as we worship today, ibigay po natin lahat ng mga dalahin natin sa Diyos. Hallelujah. Here I am waiting, abide in me, I pray.
patuloy kaming nagpapalinis, nagpapakumbaba. Ano mang karumit kasalanan ng aming nagawa, sinasadya man o hindi, maliit man itong malaki. Tunay, Panginoon, na ikaw nakakikita sa mga kasalanang ito. Linisin mo ang aming mga puso, prepare mo sa aming pagsamba. Salamat sa pagpapatawad at patuloy na malayang-malayan na kami, Panginoon, sa umagang ito, maranasan ang kalwalhatian mo. Patuloy na samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ang pagkilos mo, patuloy. Ang banal na Espiritu ang kikilos sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Ano man ang mga nararanasan namin, tunay, Panginoon, na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang ang lahat ng ito ay aming mapapagtagumpayan. Patuloy, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat. Tinatas din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita na sino mang lingkod mo na gagamitin mo sa umagang ito, samahan mo siya, itago mo sa iyong krus at patuloy ikaw ang magsasalita sa pamamagitan niya. Ano man ang fresh revelation, patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng pagpapahayag. Kaya maging kami na makikinig ng iyong banal na salita, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ano man ang mapapakinggan namin ng banal na salita mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at patuloy pakabalutan mo kami ng iyong banal na dugo at patuloy kinakasaot namin ano man ang gawa ng kaaway sa aming paligid, sa aming kalagitnaan, Espiritu ng walang interes sa pakikinig ng banal na salita. In Jesus' name, kapaguran, sakit, karamdaman, pagkabahabahagi out in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy mo ng pinagtatagumpay, idaloy mo ang pagkakaisa at pagmamahalan, pagmamalasakitan. At salamat, ngayon pa lang ay we-declare your kingship, your lordship, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang mataas, papuri, pagdakilan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. Hallelujah! Pwede po ba natin sabihin sa ating mga katabi, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Minsan pa, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah!
So let it rise up, let it rise up like a river, like a river, and overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Come on and say the joy of the Lord. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, I will bless you, sing all that is within. Oh my soul, I will bless you, sing all that is within. Oh my soul, bless you, sing all that is within me, sing the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah! Palakpan po natin ang ating Panginoon. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Nais ko lang pong basahin sa atin na nasa Mark chapter 5 verse 28. Sinasabi po dito, after hearing about Jesus, she came up in the crowd behind him and touched his cloak. For she had saying to herself, if I just touch his garments, I will get well. Ito po ay kwento ng isang babae na inaagasan ng dugo na mahigit 12 taon siyang inaagasan ng dugo. At dahil sa naisip niya na siya ay gumaling, sinabi niya na kahit mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. At dahil sa pananampalataya na meron po ang babaeng ito, siya po ay gumaling. Sa atin po, mga buhay, if we yearn for Him, the Lord is always there for us. Because He has been good each and every day. Ang Diyos po ay tapat sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya naisip po natin na sa umaga pong ito, patuloy natin na siya ay hanapin at tayo magkaroon ng pananampalataya. Isa pong malaking sampal sa akin dahil ako ay laging nawawala ng pananampalataya. Pero sa biyaya ng Panginoon, kaya sa kabutihan niya sa ating mga buhay, ang Diyos po ay laging tapat sa atin. Amen po ba? For the promises you can, and every need you
Savior. And I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe, 'cause when I think of how you bless, how your hand has never let me go, never let me go.
Let's hum this song. Oh, oh, what a friend, what a friend, what a friend you have been. Oh, oh, what a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah! Kapag po natin Panginoon. Yun naman po, ating pong kamayan ng Praise the Lord sa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Masaya po ba tayo ngayong araw na ito? So, ngayong araw na ito ay ito po ang araw na ginawa ng Panginoon para po sa kanyang ikaluluwalhati. At tayo po ay patuloy na papasalamat dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makadako sa kanyang bahay panambahan upang sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So ngayon pong umaga ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong Stop Worrying. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Stop Worrying. Yan. So makibukas po tayo sa aklat po ng Matthew chapter 6, beginning verse 25 hanggang 34. Okay? Matthew chapter 6, beginning verse 25 to 24, 34. Makikita po natin sa screen ay English at babasahin ko po siya sa Tagalog. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong amang na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng inyong buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, iinumin, o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin.
sa bawat araw. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. So, stop worrying. Sinasabi po ng ating Panginoon, kung makikita po ninyo diyan sa slide, yung praise o yung salitang stop worrying is a logical conclusion to Jesus. Yung last time na tayo po ay nag-aral, last week, is about God and Mammon. So, this is a conclusion about serving God and serving material things. Kaya, sa Matthew 6:24 ay makikita natin yan, you cannot serve two masters. Kaya nga ang ating Panginoon ay nag-conclude na sa kanyang turo, sa unang verse ng verse 24 ay binanggit niya verse 25, ang sabi niya rito, that I am telling you, tignan po ninyo dyan sa slide, to stop worrying. So sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong maligalig. Yan. Sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ano ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating Panginoon? The reason why Jesus telling us, stop worrying, it is because, sabi ng ating Panginoon sa John 10:10, na parito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi niya, I have come. So that, sabi niya, I have come. So that, yung salitang so that, binigyang diin ng ating Panginoon para sagutin yung lahat ng kabalisahan po natin. Naparito ako, sabi ng ating Panginoon, para kayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. So tingnan po ninyo, binanggit ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 6 verse 25 ay stop worrying. So ano po ba yung mga binabagabag lagi ng tao? Binanggit ng ating Panginoon dito, kakainin, di ba pagkakain natin ng agahan, nag-iisip ka na, ano kaya ang tanghalian ko? Sino po rito ang ganon? Katatapos mo palang kumain, ano kaya ang lulutuin ko tanghalian? Hindi ba ganon? O kaya naman, almusal pa lang, hapunan na kaagad. Ano kaya kakainin natin mamayang hapunan? Lahat iniisip lahat So tingnan ninyo, ang ating Panginoon ay nag-command, natanggalin na natin yung pagiging mabalisa. Kaya nga ang ating Panginoon, Jesus however came to give abundant, meaningful, and full life to those who believe in Him. Yung lahat ng sumampalataya sa Kanya, talagang meaningful ang buhay. Yung lahat ng sumampalataya sa Kanya, makikita po natin abundant ang kanilang pamumuhay at maging full life. Buo. Hindi siya ata-atado. Talagang buo. Kompleto. Meron ka ng kapayapaan, meron kang kalakasan, meron kang kalusugan, meron kang kasaganaan. So, ang Panginoong Jesucristo, naparito siya para maging ganap ang ating pamumuhay. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Sa panahon ngayon, ang pinag-aalala ng maraming tao, pinansyal. Kahit saan ka pumunta. Amen po ba? Sino rito ang nag-aalala sa pinansyal? Lahat, meron tayong pangangailangan. Tama po ba? Hindi nawawala ang mga pangangailangan.
Pero itinuturo ng Biblia, huwag kang mabalisa. Lahat tayo kailangan natin ng pera. Lahat tayo kailangan natin kumain. Lahat tayo kailangan natin magkaroon ng damit. Ay, butas na yung damit ko, kailangan bumili na ako ng bagong damit. Kailangan natin yan. Kailangan mong mag-aral. O pag nag-aral ka, kailangan mo ng pinansyal. Lahat yan, kailangan natin. Pero sinasabi ng Biblia, stop worrying. Huwag kang mabalisa. Kaya nga, why are you worrying? Kung sinabi na ng ating Panginoon, bakit ka nababalisa? Sinabi na ng Panginoon, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin, sa inyong iinumin, sa inyong daramtin. Ibig sabihin, pagka tinignan mo, general speaking, yung lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay natin, bakit tayo nag-aalala? Why are you worrying? At sasabihin ko po sa inyo, tanungin ko po kayo, sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 27, anong sabi ng ating Panginoon dyan? Kaya mo bang dagdagan ang iyong buhay kapag ikaw ay nababalisa? Kahit isang oras man lang, kaya mong dagdagan? Sabi ng Panginoon, can any of you add a single hour to length of your life by worrying? Kaya ba? Alam niyo po ba na hindi hahaba ang buhay natin pag tayo ay nag-alala? Hindi nakakahaba ng buhay yon kapag ang isang tao ay nag-aalala. Manapay, nagpapakita po ito kung sino ka kapag ikaw ay nag-aalala. Worrying shows of being unbelievers. Ala, unbeliever pala ako kapag ako ay nababalisa. Yes, sinabi ng ating Panginoon ito. Bakit? Paano nagiging unbeliever ang isang tao kapag siya ay nababalisa? Balisang-balisa sa kanyang sarili. At talagang alalang-alala siya sa mga bagay na kung saan binanggit ng banal na kasulatan na hindi mo dapat ipag-alala. So, sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 31 to 32, sabi ng Panginoon, so don't ever worry by saying, huwag kang mag-aalala na kapag sinasabi mong, ano kaya ang aking kakainin? Ano kaya ang aking iinumin? Ano kaya ang aking susuotin? Yung alalang-alala ka sa mga material na bagay, sa pang-araw-araw, at higit sa lahat yung pinansyal na pangangailangan. Talagang yan ang talagang number one na pinag-aalala ng tao. Lalo na kapag dumarating na si Judith tsaka si Billy. Magkasabay po yan. Magkahawak kamay po yan. Kakatok yan dalawang yan, si Judith tsaka si Billy. Sinasabi ng verse 32, because it is the unbeliever. Tingnan po ninyo. Sa Tagalog ay binabanggit po rito sa verse 32, hindi ba't ang mga hentil, pag sinabing hentil, mga taong walang pananampalataya sa Diyos, hindi sumasampalataya kay Kristo. Ang sabi rito, ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito. Kaya nga kapag ang isang tao ay nababahala, bagabag na bagabag, alalang-alala, you are unbeliever. Unbeliever ka. Kasi hindi mo naintindihan, naunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi na nga ng Panginoon, stop worrying. I come. Pumarito ko para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So bakit tayo mababalisa? Kaya nga tingnan po ninyo itong illustration ko rito.
Nakikita niyo po ba yung picture dyan? Yan. Malinaw po ba? Nakikita niyo po ba yung taong balisa? Oh, yan tayo. Yan ang itsura natin kapag kabalisa tayo. Unhappy, untidy. Tingnan niyo yung itsura niya, oh. Naka-necktie nga, pero tingnan mo naman ang muka. Lamukos. Malamang yan kapag ka balisa yan, ewan ko lang kung maliligo ka pa. Kasi wala ka nang gagawin kundi mag-iisip sa sulok. Di ba? Unhealthy. Hindi siya healthy. Bakit? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano naapektuhan ang ating physical na katawan, ang ating emosyonal, ang ating mental, pagka tayo ay balisa. Kapag ang isang tao ay balisa. So tingnan nyo, uneasy. Hindi siya komportable. At the same time, unworthy before the sight of the Lord. Kasi sinabi ng Panginoon, stop worrying. At sinabi rin, unrighteous. Bakit? Paano magiging unrighteous? Kasi kapag ang isang tao ay balisa, nakakagawa siya ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Kapag balisa ang isang tao, hindi siya nakakagawa ng tama sa Diyos. Kasi bakit? Anong inuuna niyang isipin? Inuuna niyang isipin ang mga bagay na kung saan sa kanya sariling pamamaraan. Imbis na unahin niya yung pamamaraan ng Diyos. Imbis na unahin niya yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, nagiging unrighteous ang isang tao. So, sinasabi rin dito sa illustration ay, worrying has significant negative effects. In our emotional, meron po itong epekto. Napakalaki ng epekto nito sa tao. Sa ating emosyonal, sa ating physical, sa ating mental, at higit sa lahat, spiritual. Yung spiritual natin. Kaya tingnan po ninyo, unahin po natin yung pong emotional effect. Pag sinabing emotional, yung damdamin natin. Kapag ang isang tao ay balisa. Nakikita po natin yung 4, relentless and tension. Ibig sabihin, tensionado yan. Pag balisa ang isang tao, tensionado yan. Tension na tension yan. Ang lakas ng intensity niyan. 8.5. Nayayanig. Pati buong bahay yan, yanig yan. Tensionado kasi. Emotional exhaustion. Exhausted ang isang taong affected ang kanyang emotion. Very exhausted. Estudyante ka man, anong klase ka man, ikaw man ay businessman, ikaw man ay manggagawa, o ikaw ay family, doon ka sa loob ng bahay, exhausted kapag balisa ang isang tao. Heightened sensitivity. Very sensitive. Konting lang yan. Huwag mong kantiin niya kasi sensitive yan. Emotionally affected yan. Kaya hindi mo mabiro ang taong balisa. At hindi mo rin pwedeng ng taong balisa kapag ka na-reject mo yan. Kasi emotionally affected yan. Interference with daily life. Ibig sabihin, hindi siya concentrate sa kanyang ginagawa. Tingnan po natin isa-isa. Relentless and tension, you may feel constantly on edge, irritable, or restless. Masyadong irritable ang isang tao. Naiirita ka. Tama po ba? Irritable ang isang taong emotionally affected. Emotional exhaustion. The constant mental effort of worrying can leave you feeling drained and tired.
Tignan nyo, pagod na pagod ka. Nakakapagod kapag ikaw ay emotionally affected. Kaya nga dapat hindi tayo mag-worry. Kasi pag nag-worry ka, may stress ka. Pag na-stress ka, madidepress ka. Pag na-depress ka, ma-oppress ka. Pag na-oppress ka, yan yung mga magkakasunod. Pero nagsimula lang yan sa pagiging balisa. Heightened sensitivity. Excessive worries may become overly sensitive to perceived threats in their environment. Kaya nga, kahit saan ka pumunta, napaka-sensitive mo eh. Konting ano lang, masyado mong dinadamdam yan. Pag ikaw ay worry. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag ka nang mabalisa para hindi ka maging sensitive. Yan. Oo, sensitive yan emotionally. Pagka, konting ano lang yan, magagalit yan. Galit yan. Kasi nga, balisa eh. Kaya wag mong gagalitin yung isang taong balisa, baka mamaya mabali ka dyan. Bigla ka na, emotionally affected yan. Kaya ito po yung nagiging effect niyan. And lastly, ay sinasabi rito, yung interference with daily life. Ibig sabihin yan, hindi siya makapag-focus eh. Hindi siya concentrate doon sa kanyang ginagawa sa pamilya, sa school, sa kanyang relationship, o yung araw-araw na kanyang ginagawa. Na dating hindi siya balisa, hindi niya magawa ng maayos yan. Kasi siya, balisa eh. Tama po ba? Sino sa inyo ang nababalisa na maayos ang inyong nagagawa, kundi talagang affected kayo sa relationship mo sa sa magulang, mga anak. Pagbalisa kayo. O yung mga magulang sa anak, paano kaya yung kanilang relationship sa kanilang asawa? Pagkabalisa yan. Di ba? Affected emotionally. So, ito yung nagiging effect kapag tayo po ay nagwo-worry. So, emotionally, we are affected. Next is physical effect. Ano kaya ang effect nito? Merong tinatawag na cardiovascular changes. Ayan, si Sister Miss, alam niya ito eh. Yung, kasi sa medicine, wala kasi si Jeng mamaya pa siya atin kasi binigyan siya ng panghapon na So, cardiovascular changes, gastrointestinal issues, and headache, and muscle tension, and sleep problems. Yan. Diyan mo makikita yung taong balisa. Hindi makatulog. Magkaiba yung wala kang tulog dahil nagtrabaho ka, katulad ni Mr. Mitch. Talagang walang tulog yung mga yan. Yung mga nasa yung mga nursing, mga medtech, lahat ng mga nasa medicine, yung mga nagtatrabaho sa mga ospital, ay, magdamag yan. Kaya mahirap yung kanilang wala silang tulog, kailangan nilang matulog. Pero magkaiba yung merong tinatawag na yung worrying. Iba, hindi talaga makatulog. So tingnan po natin yung cardiovascular changes. So worrying activates the body's stress response, leading to an increased heart rate and sometimes palpitation. So tingnan ninyo kapag ang isang tao ay nababalisa, may problema sa kanyang puso. Diyan nagsisimulang ma-high blood. Lumalapot yung dugo. Kasi bumibilis yung pintig ng puso niya kasi nagagalit yan eh. Emotionally affected siya. Talaga, pag nagalit siya, yung muscle ng puso, ang bilis niyan. O kaya yung mga nababalisa, may problema sa puso. Kaya maraming na-heart attack eh. Hindi yan na-heart attack dahil doon sa kanyang kinain. Na-heart attack dahil sa kanyang iniisip. Oo. Ganun yon.
Kaya malinaw ang sinasabi ng Panginoon eh. Talagang sinasabi niya, stop worrying. Kasi may problema yan sa inyong katawan, physical. Magkakasakit ka sa puso. Okay? Gastrointestinal issues. You might experience stomach upset, nausea, or digestive problems. Kaya yung mga nagkaka-ulcer, isip ng isip yun. Oh. Totoo yun kasi bakit? Bumibilis kasi yung yung pagtatrabaho, kaya mabilis maubos yung pagkain. Wala na siyang tama ba yun, Sir Mitch? Pag mabilis mag-function yung kasi hindi kumakain yung taong balisa eh. Tama po ba? Hindi kumakain niya kasi isip siya ng isip eh. Kaya doon magkakaroon siya ng problema sa kanyang stomach. At pag nagka-problema ka sa stomach mo, hindi ka na nakakain, hindi ka kumakain. Sigurado yan, ang immune system mo hihina na rin. Kaya doon, dahil hindi ka na rin umiinom ng tubig, headache and muscle tension. Alam niyo po ba na ang katawan po natin ay 75% dapat may tubig tayo. Pero kapag ikaw ay balisa, hindi yan iinom ng tubig. Iba ang iinumin niya. Mamaya makikita natin yung Di ba? Iba iinumin niya. Mamaya papakita ko sa inyo. So, headache. Kaya masakit ang ulo ng isang taong balisa. Di ba? O kaya tanungin niyo yung sakit ng ulo ko. Magkaiba po yung yung balisa tsaka yung meron kang ginawa na talagang ikaw ay napagod, ikaw ay talagang meron na talagang positive yung ginawa mo kaysa dun sa ikaw ay nabalisa. Pag nababalisa, iba yan. Talagang nananakit yung iyong mga kalamnan. Kasi hindi talaga okay yung iyong pakiramdam kapag balisa ka. Kaya nga may biruan nga eh. Pag daw masakit yung ulo, tapalan mo na 1,000 yan, gagaling yan eh. Sa probinsya, sakit ng ulo ko. Biglang sasabihin nung tapalan mo na 1,000 yan, gagaling yan, bilis yan. Kasi nababalisa eh. Balisang-balisa. So headache and muscle tension and headaches are common side effects of chronic worry. Yan. Kapag talagang ikaw ay talagang nababalisa na. Kaya mga estudyante, huwag kayong mabalisa ha. Tingnan nyo, minsan nanginginig na yung mga kalamnan nyo, sumasakit ng ulo nyo. Kasi bakit? Balisang-balisa kayo. Yung mga, mga magulang. So paalala po sa ating lahat, huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga pangangailangan. Okay? Yung lahat ng pangangailangan ng anak kasi ang mga magulang talagang walang ginawa yan kundi mag-isip. Mami, hindi. Misis ko talaga, laging nag-iisip yan ng mga Pero hindi siya nababalisa. Okay po yung mag-isip ka ng paraan, pero huwag ka lang mabalisa. Magkaiba yon. Kasi yung hindi ka na nag-isip, sabihin nyo wala ka nang nag-isip, wala ka nang gagawin. It's not, yung hindi ka nag-isip, dapat mag-isip ka ng paraan para gawin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, magkaiba yung we are worrying. So, headache and muscle tension, and ito po, sleep problems. Yung mga taong balisa, hindi yan makatulog. Worry can make it difficult to fall asleep or stay asleep, leading to insomnia. So, yung mga merong insomnia, hindi na makatulog, nababalisa po yan. Pero magkaiba po sa mga matatanda. Ang mga matatanda, pag tumanda na yan, yung tulog nila, may na yan, pagkakaiba na. Kapag tumatanda na. Sino po rito ang 60 years old above? May problema na sa pagtulog, di po ba? Wala? Wala pa raw, tulog ka agad. Si nanay,
May problema na kayo sa tulog? Maaga na kayong nagigising? Alas 3. Pag natulog kayo, maaga. Oh. Kasi kapag maaga kang natulog, maaga ka talagang gigising. Magkaiba yung nagwo-worry ka, pagiga mo pa lang, hindi ka na makatulog, at lagi kang gising. Yun yung kaibahan. So, meron kang sleep problem. Kaya dito, magkakaroon ng insomnia ang isang tao. So, ibig sabihin, pag ang isang tao ay nababalisa sa kanyang sarili, maapektuhan yung ating immune system. Amen po ba? Maapektuhan niyan, kaya makikita po natin ang daming sakit na lumalabas kapag tayo ay balisa. So kaya nga dapat hindi ka mabalisa sa iyong sarili. Next is mental effect. Mental effect. Difficulty concentrating, impaired decision making, and problem solving difficulties. Ano ba yung sinasabi ng difficulty concentrating? Excessive worry can make it hard to focus on tasks or other thoughts, making concentration a challenge. So hindi na nakakapag-focus yan. Wala siyang focus na makapag-isip. Kaya hirap siyang mag-isip. So tingnan niyo kung ano yung effect ng isang taong Kaya kapag ka siya ay stress o nagwo-worry na siya, kung ano-ano na lang na iniisip niya. Magtali na lang kaya ako ng sinulid. Maraming iniisip yan para maano siya, makawala doon sa kanyang iniisip. Kaya nga dito, yung focus natin nawawala kapag ikaw ay balisa. Pangalawa, impaired decision making. Wala kang tamang desisyon kapag ikaw ay balisa. So sinasabi rito, worrying can reduce blood flow to the frontal cortex, impairing cognitive function and making it harder to make decision. Yung mind natin, yung cognitive, yung ating isip, hindi na ito makapag-function ng tama. Pag sinabing cognitive, dito po yan sa utak natin. Hindi yan nagpa-function ng tama. Kaya, pagdating sa decision making, makikita nyo, mali ang mga desisyon kapag balisa. Kaya kapag kang isang taong balisa, huwag kang magtatanong sa kanya. Kasi bibigyan kanya ng maling desisyon. Ano yan? Padalos-dalos yan. Sige, okay na to. Ganito na lang. Di ba? Mabilisan, pero hindi na pinag-isipan. Yun ang nagiging effect. Okay? Problem solving the difficulties. Instead of solving problems, worry can actually hinder the problem solving. Yan. Hindi ho nasusolve ang mga problema kapag nag-aalala ka. So, ibig sabihin, kapag kang isang tao ay nababalisa, walang masusolve na problema yan. Kasi nangingibabaw yung kanyang pag-aalala. Spiritual effect. Ano ang magiging effect sa ating spiritual? Kapag ikaw ay nag-worry, lack of faith, bumababa yung pananampalataya natin sa Diyos kasi yung pagtitiwala natin sa Kanya, nawawala. Dahil nga balisang-balisa ka, alalang-alala ka. Yun yung nagiging effect kapag ikaw ay naapektuhan na spiritually. Kasi once na tayo ay emotional, physical, mental, affected po yan, ang ating spiritual ay maapektuhan din. Hindi ka na rin makakapanalangin. Wala kang concentration eh. Ang nasa isip mo palagi yung problema. Hindi ka makapanalangin ng tama. At yung maturity natin, yung maturity level ng ating spiritual, bumababa yan.
At kailanman ay hindi lalago. Kasi laging nag-aalala. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kung malago. Malago yung buhok. Maturity. Ibig sabihin, pag ikaw ay lagi kang nag-aalala, ang lakas ng ulan. Baha. Nag-alala ka na nag-alala. Tandaan po natin, anuman ang mga nangyayari sa atin, huwag kang mag-alala. And lastly, lack of impact. Wala na pong impact sa iba yung buhay ng isang taong balisa. Kasi bakit? Negative na po yung impact natin sa mga tao. Kasi wala kang masabi eh. Kaya ang impact natin sa tao, wala kang magiging sa kanila para ibahagi si Christ. Kasi paano mo sasabihin na si Kristo ay may ginagawa sa buhay mo kung ikaw ay balisang-balisa? Tama po ba? Kaya nga mga kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo, stop worrying. Stop worrying. Kaya nga dito, tingnan niyo yung long-term consequence kapag tayo ay patuloy na nagkaroon ng tinatawag na pagkabalisa. Number 1 is increased risk for other conditions. Chronic worrying and anxiety disorders increase the risk for developing depression. Lalong madidepress ang tao kapag ka nabalisa. Kaya bago dumating doon sa tinatawag na depression, wag na ninyong hayaan dumating tayo doon. Kasi makaka-apekto ito sa environment natin. Kung ikaw ay nasa loob ng pamilya, pagka nagkaroon ka ng depression, hindi ka makausap ng maayos. Lagi kang galit. Konti ka na lang, kulang na lang kagatin mo kasi iba na yung nararamdaman mo. Okay? Kaya nga, meron ng tinatawag na disorder. Minsan, may tendency nananakit na. Minsan, nakakapagsalita na ng hindi tamang salita. Masasakit na salita. Nananakit na emotionally, nananakit na mental, nananakit na physical. Kasi meron na tinatawag na disorderliness. Kasi depressed ka na eh. Okay? Next is harmful coping mechanism. Ito po yun. Kapag ang isang taong tumagal na yung kanyang pagiging balisa, sabi niya, to cope with chronic worry, some people may resort to harmful lifestyle habit, such as overeating. Yung mga balisa, walang gagawin niya, kain ng kain. Kesa sa mga problema, kumain ako ng kumain. Meron pong ganyan kapag ka balisa. Walang ginawa kundi kumain. Tapos yung iba naman, hindi kumakain. Vice versa. Yung iba, balisa, kain ng kain yan, overeating. Tapos meron ding iba, inom ng alak para makalimutan yung kabalisahan. O kaya naman yung iba, dinadaan na lang sa drugs. So yan yung mga effect kapag pinanatili natin na tayo ay nababalisa. Pero ako naniniwala ko dito, wala namang addict dito no? Na-born again na eh. Addict sa kape. Pangalawa si Bader Ay, siya pala unang-una. Oo. Addict sa kape. Okay. So, tingnan po ninyo. Paano sinagot ng Panginoon yung kanyang tanong? Mga tanong niya kanina eh. Kaya bang dagdagan ang iyong buhay ng isang oras man lang sa pag-aalala?
Mga kapatid, para tayo po ay humaba ang buhay. Gusto niyo bang humaba ang buhay ninyo? Sinong gustong humaba ang buhay? Sabi ng Panginoon, sabi ng Matthew 6:33, dito po sa Tagalog, tingnan po niyo dyan sa English dyan, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ibig sabihin, hindi ka na dapat mabalisa. Kung gagawin natin itong sinabi ng ating Panginoon, yung maghari ang Diyos sa atin. Pagharian tayo ng Diyos. Siya yung masunod, hindi tayo. Kasi kapag sinunod natin yung sarili natin, patungo yan doon sa pagbagsak. Pagbagsak saan? Emotional, physical, mental, at spiritual. Kaya nga ang solusyon para hindi tayo bumagsak, pagharian tayo ng Diyos. Let Christ reign. Let Christ rule sa ating mga buhay. Siya yung maghari. At the same time, yung kalooban niya ang siyang patuloy na gawin natin sa ating buhay. Ano yung pangako ng Panginoon? Pag ginawa natin yan, sabi rito, sabi ng ating Panginoon, at ibibigay niya sa inyo, ano yung ibibigay niya? Ang lahat. Ano po yung kailangan natin? Kailangan natin ng kagalingan? Kailangan natin ng pinansyal? Kailangan natin ng kapayapaan? Kailangan natin ng kasaganaan? Yes, kayang ibigay ng Diyos yan. Stop worrying. Let Christ rule at sundin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga dito, sinasabi rin ng ating Panginoon sa verse 34 na kung saan inulit na naman ng ating Panginoon. Sinabi niya, never! Kanina sinabi lang ng Panginoon, stop worrying. Pero sinabi niya, never. Ibig sabihin, kailanman ay hindi ka na dapat mabalisa. Amen po ba? Hello? Hello po? Sino po ang naniniwala dito sa sinabi ng Panginoon? So never worry about tomorrow. Worry, because tomorrow will worry about himself. Sabi niya, huwag mo nang problemahin yung problema mo, hayaan mo ang problema, ang problema sa kanyang problema. Amen po ba? Kasi, kapag pinroblema mo yung problema mo, magiging problema mo yung face mo. Papangit ka. Pero totoo po yan. Hayaan mo ang problema ang mamoblema sa kanyang problema. Sapat na yon. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, hayaan mong ang Diyos ang bahalang kumilos sa ating mga buhay. Kaya yung mga problema, hindi yan pinoproblema. Itinitiwala lang yan sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Bakit? Sa John 14, dito na po ako magwawakas. Verse 1. Sa John 14, verse 1. Ano sabi ni Christ? Si Christ ang nagsabi niyan. Sabi niya, don't let your heart be troubled. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nayayanig, hindi dapat tayo na namumblema, nababalisa. Ano sabi niya? Believe in God. Believe also in me, sabi ni Christ. Instead of worrying, believe in God. Believe in Christ. Kaya sa oras pong ito, the application is put your trust to Jesus. Amen po ba? Yung ating mga kabalisahan, ipagkatiwala natin sa Panginoon, and I know and I believe God will move doon sa mga problemang meron ka. Ang Diyos ay higit doon sa problema mo. Ang Diyos ay mas malaki sa problema mo. Kung malaki ang problema mo, mas malaki ang Diyos. Amen?
Kapag natabunan ka na ng problema na hindi mo na kayang kumilos, tumawag ka sa Panginoon. Merong mas malaking Diyos na bubuhat sa iyo mula doon sa problema at dadalin ka ng Panginoon sa kapayapaan, kasaganaan at kalayaan. Amen po ba? Kanina yung kanta kanina na naiyak ako kanina. Yung awit kanina, napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? Is it God good? Is it God good? God is good. And all the time, mabuti ang Diyos. Kaya sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, hayaan po natin na patuloy na sambahin natin ang Panginoon. Ikaw, ilagak mo sa Diyos ang iyong puso. Huwag mong hayaan na tabunan yan ng mga kabalisahan, mga problema, na patuloy na magpapatigas ng iyong puso at magsisimulang bumagsak ang iyong emosyon, ang iyong mental, ang iyong physical, tigit sa lahat spiritual. Sa oras na ito, Christ is the answer. Si Kristo ang kasagutan sa lahat. Kaya gusto mong maging masaya ang buhay mo, si Kristo. Huwag mong hayaan na ang sarili mo ay patuloy na tabunan ng pag-iisip, isip. Hayaan mong ang puso mo ay patuloy mong sambahin ang Panginoon. Simulan mo siyang pasalamatan because God is good. So habang inaawit natin ang awit na ito, isipin mo kung gaano kabuti ang Diyos. I call you faithful. Promise you kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful. Things you've so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I love you, Lord. I love you, Lord. Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. In darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Taas po natin ang ating mga kamay. All my life you have been faithful, and all my life
will sing of the goodness of God. All my life, And all my life you have been faithful. all my life, And all my life you have been so, so good. and every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Panginoon, sa oras pong ito, narito ang mga babae at lalaki na dumako sa iyong bahay-sambahan. Sa kanilang narinig na salita na stop worrying. Hayaan mo, Panginoon, kung paanong ikaw ay nagsalita sa aming kalagitnaan. Let the manifestation of your word sa puso, sa isip, maging sa pisikal na katawan at higit sa lahat, Panginoon, sa espiritual ng iyong mga anak. I pray, O God, anuman ang mga kabalisahan na patuloy na bumabagabag sa kanilang isip at puso na nakakaapekto sa aming mga pisikal at espiritual. Hayaan mo, Panginoon, masigit ang buhay sapagkat Ikaw, O Diyos, ay naparito upang kami ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mga bagay na ito na nasisira, nawawala, Panginoon, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya hayaan mo, Panginoon, Ikaw na pinagmumulan ng tunay na buhay. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng iyong mga anak ang iyong paghahari at patuloy na pagsunod sa kalooban mo. Hayaan mong uuwi ang bawat isa na taglay-taglay ang katagumpayan na nagmumula sa iyo, that they will stop worrying and they will never worry, O God, again, sapagkat ikaw ay nagsabi, ipagkakaloob mo ang lahat ng bagay na kailangan namin. Alam mo, Panginoon, mula sa langit, ang lahat ng mga kailangan po namin because you are the answer in everything we need. Kaya salamat, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa oras pong ito, physically, mentally, emotionally, materially, at higit sa lahat spiritual. Lord, I pray, strengthen them, fill them, O God, with your power, with your anointing, at patuloy, Panginoon, let your light shine flow. Ikaw ang laging makita, Panginoon, ang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa. Salamat po ng marami, Panginoon. Kaya mong habang sila, Panginoon, ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa kanilang mga tahanan, sa trabaho, sa kanilang komunidad, maging, Panginoon, sa mga iba't ibang mga schools and even businesses. Lord, I pray, pagharian mo ang bawat isa. Hayaan mo ang kalooban mo ang patuloy na masunod sa buhay ng bawat isa upang sa gayon ang lahat ng kailangan namin, alam naming ipagkakaloob mo ito. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, ang lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Salyawan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Yes, Lord! I'm trading my sorrow. I'm trading My sorrows. I'm trading my shame. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness. I'm trading my sickness. And I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow.
I'm trading my sorrow. Trading my shame. I'm trading my shame. Lay it down, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, Yes, Lord, yes, yes, Lord. yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let the people sing la la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. For the very last time, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Nakuha po natin Panginoon.